Paano po ba maging Catholic Chaplain ng Philippine Army? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Sa videong ito, gusto ko pong sagutin ang mga nagtatanong kung paano po ba maging Catholic Chaplain ng Philippine Army. Bago po kayo magiging Catholic Chaplain ng Philippine Army, kailangan niyo po munang maging isang paring Katoliko. Dahil ang isang ganap na paring Katoliko lamang ang maaring magiging Catholic Chaplain ng Philippine Army. Paano po ba maging paring Katoliko? Upang kayo po ay maging paring Katoliko, kailangan niyo po munang pumasok sa seminaryo, mag-aral at upang maordinahan at maging ganap na paring Katoliko. Kung ikaw po ay graduate ng K-12 program, maaari po kayong mag-apply bilang seminarista ng Military Ordinariate of the Philippines or MOP na matatagpuan sa Military Ordinariate of the Philippines, Office of the Military Bishop, AFP, Ecumenical Building, Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City, Philippines. Kung kayo po ay natanggap at naging seminarista na ng Military Ordinariate of the Philippines, mag-aaral po kayo ng kolehiyo sa College Seminary, Bachelor of Arts, Major in Philosophy sa loob ng 4 hanggang 5 taon. Pag natapos na po ninyo ang kolehiyo na may kursong AB Philosophy sa evaluation and recommendation ng mga seminary formators at sa pahintulot ng obispo, maaari po ninyong ituloy ang inyong pag-aaral sa Sacred Theology sa loob ng 5 taon. Pag natapos na po ninyo ang pag-aaral at sa evaluation and recommendation ng seminary fathers o sa mga kinauukulan at sa pahintulot ng obispo, maaari na po kayong ma-ordain bilang isang diakono. Ang diakono ay maaari na pong magbiniyag, magkasal, magpahayag ng mabuting balita, ngunit hindi pa po siya maaring magmisa. At kung kayo na po ay isang diakono, pagkalipas po ng at least 6 months o depende sa evaluation, recommendation ng mga kinauukulan at pahintulot ng obispo, kayo po ay maaari na pong maordinahan at maging isang ganap na paring Katoliko. Kung ikaw naman po ay graduate na ng kolehiyo mula sa isang college seminary, maaari po kayo mag-apply upang maging seminarista ng Military Ordinariate of the Philippines. Kailangan niyo po lamang ang recommendation mula sa iyong obispo at recommendation mula sa iyong college seminary rector. At kung ikaw po ay natanggap na sa Military Ordinariate of the Philippines, sa pahintulot ng obispo ng MOP, maaari na po ninyong ituloy ang pag-aaral sa Sacred Theology sa ilalim ng Military Ordinariate of the Philippines. Kung ikaw naman po ay isang young professional o graduate ng anumang kurso sa kolehiyo o isang military personnel, either enlisted or officer, na graduate ng 4-year course, maaari po kayong mag-apply bilang seminarista ng Military Ordinariate of the Philippines. At kung kayo po ay natanggap bilang seminarista ng Military Ordinariate of the Philippines at kayo po ay nakapagtapos ng isang kursong hindi AB Philosophy, maaari po kayong i-require na mag-undergo ng isang comprehensive course ng philosophy sa loob ng 1 o 2 taon. At pagkatapos po ng comprehensive course ng philosophy, sa pahintulot ng obispo, maaari na po ninyong ituloy ang inyong pag-aaral sa Sacred Theology. At kung kayo naman po ay nagtapos sa isang seminaryo o graduate na ng Sacred Theology, maaari pa rin po kayong mag-apply sa Military Ordinariate of the Philippines. Kailangan lamang po ninyong isama sa inyong application ang recommendation from your bishop and recommendation from your seminary rector. At kung natanggap po kayo sa Military Ordinariate of the Philippines, pagkalipas ng maaring maikli o mahabang panahon, depende sa observation, evaluation, and recommendation ng mga kinauukulan at sa pahintulot ng obispo, maaari na po kayong ma-ordain bilang isang diakono, and later on, maaring ma-ordain bilang isang ganap na paring Katoliko. Kung kayo naman po ay isang paring Katoliko at nasa edad pa ng 34 years old pababa at gusto po ninyong maglingkod bilang Catholic Chaplain ng Philippine Army, maaari din po kayong mag-apply sa Military Ordinariate of the Philippines. Kailangan lamang po ninyong mag-submit ng endorsement from your bishop or from your superior. At kung kayo po ay isang paring Katoliko sa ilalim ng Military Ordinariate of the Philippines, ang obispo ng MOP na sa kasalukuyan
ay si Most Reverend Oscar Jaime Lianita Florencio, Doctor of Divinity, Doctor of Sacred Theology, ang mag-endorso sa inyo sa pamamagitan ng Chaplain Service Armed Forces of the Philippines. At pagkatapos po ninyong ma-comply ang lahat ng mga requisitos at military training, maaari na po kayong maging Probationary Second Lieutenant and later on, ma-call to active duty o CAD bilang Chaplain ng Armed Forces of the Philippines. At sa pamamagitan po ng AFP Chaplain Service, maaari po kayong ma-assign sa Philippine Army at maging isang Catholic Chaplain ng Philippine Army. Gusto ko rin pong bigyang diin na hindi lamang po ang Catholic Chaplains ng Armed Forces of the Philippines ang nasa ilalim ng pangangalaga ng Military Ordinariate of the Philippines. Nasa pangangalaga din ng Military Ordinariate of the Philippines ang mga Catholic Chaplains ng ibang ahensya ng pamahalaan na maliban sa mga Catholic Chaplains ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, nasa ilalim ng pangangalaga din ng MOP ang mga Catholic Chaplains ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, and Veterans. Kaya sa ilalim ng Military Ordinariate of the Philippines, maaari din po kayong maging chaplain ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, and Veterans. Kaya, apply na. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.